Anong latest mga kababayan? Ito! Pambabastos ni Kong Chua Chuawa at Atras Abante. Binulgar ni Yorme Isko. Naku po mga kababayan, anya, dinuro-duro ako niyan. Naku po, ito pakinggan natin si Yorme Isko Moreno. Ano sabi ni Chihuahua? Isang crocs doon sa 3rd District. Ano sabi ni Chihuahua? Kabayan, Chihuahua po ang tawag ha. Yorme, kay Chua. Isang crocs doon sa 3rd District. Ito ano lang, total, small group naman tayo, small group. Chihuahua. Yung kaul na kaul. Chihuahua. Hindi, ano sabi niya? Ito sa meeting kami. Sa meeting kami. Hindi naman nila dininay eh. Ay, tanungin niyo sila mo. Pinagmamalaki pa nga niya eh. Na ginawa niya yung sa akin eh. Ito yung kusyal na yun. Pinatakbo namin kusyal, nanalo. Kusyal, nanalo. Kusyal, nanalo. Natapos ang term, naging department head. Yung kapatid, pinatakbo namin kusyal, nanalo. Isang term pa lang, pinabalik namin siya. Nanalo kusyal. Yung kapatid, ginawa akong department head. Tapos sumunod na term, pinatakbo namin congressman. Ngayon, congressman na siya. Siya yung nagsabing, we were betrayed. Wow, what a term. Heavy. Gusto niyo malaman anong ginawa sa akin? Sige, go, Mayor. Saksi ang Diyos. Nagmi-meeting kami. Kasi nagkaroon ng clamor, may isang video nasa kondo ko, pumunta lang naman ako doon sa sunog eh. Naawa lang naman ako. I mean, District 2 hindi District 1. Pinata ako lang. Nagsigawan yung utaw. Bumalik ka na. Bumalik ka na. Sabi bigla ko naalala ng mga to. For 4 months, hindi ako naalala ng mga yan. Okay lang. May trabaho naman ako eh. Sa tahanang pinasara. Naku po, Mayor. Ihihit, balaga. Naghahanap buhay naman ako. Okay lang. Ako naman, gusto ko mag-arti-artista kahit pa paano, may chapi eh. Siyempre, sarap din ang buhay ito. Nyanyangga ka lang. Pwede ba ito? Meeting kami. Sila nag-request ng meeting. Dalawa nung isa pang crocs sa District 2. Kasi mukha rin buhaya yun eh. Ito Ito itsura. Ito si Chihuahua. Ito si Crocs. Ayan ako. Ayan si Letlet. BGC meeting. Para lang magka-idea kayo how painful it is. So that you will know. And I told this to ate. And I hope hindi niya ito maranasan sa buhay niya. Tumayo ito. Nagwawala. Sabi niya, di paling matalo na kami sa iba. Huwag lang sa'yo. Grabe. Grabe mga kabayan eh. Grabe. Ano sabi ni Mayor? Pinagsisigawan siya. Nito ni Chihuahua. Tama. Mga kabayan. Pinagsisigawan siya. Sila ang nagpatawag ng meeting. Pumunta lang dun si Isko. Tapos pagdating dun, pagsisisigawan siya. Ano sabi? Di bali na daw matalo sila. Nang iba, wag lang si Yorme. Ibig sabihin mga kabayan, talagang walang malasakit to. Walang malasakit tong si Chihuahua. Tama Sa ka dyan, Lodi. Mantakin mo, mas gusto pa nilang matalo sila ng ibang tao. Wag lang si Mayor Isko. Diba? Alam nila si Mayor Isko, may malasakit na sa Maynila, dyan lumaki. Pero dahil pansarili yung iniisip nila, sasabihin nila, di bali na matalo kami ng iba. Kahit Bopols ang makatalo sa amin, okay lang. Wag lang ikaw, Isko. Diba? Anong ibig sabihin ng mga kabayan? Mas inuuna po nila yung sarili nila kaysa sa bayan. Tama. Mas inuuna po nila na pagsilbihan yung sarili nila. Kasi mga kabayan, ang mangyayari dyan mga kabayan, pag tinalo sila ng Isko, lalabas mga kabayan na wala silang silbi sa Maynila. Diba? Kaya ayaw nilang matalo kay Isko eh. Mas gusto pa nila sa ibang tao. Bakit? Talabas na inutil sila mga kabayan. Diba? Bakit? Tagal dyan ni Isko eh. Pag alis ni Isko, dumumi ang Maynila. Tapos
ang mangyayari, ibabalik ulit si Isko. Ibig sabihin, yung mga pumalit kay Isko, Bopols, mga kabayan. Yun ang ayaw na mangyayari ni Chihuahua. Yung pinagsisigawan si Isko, tama ba yun? Wala kang utang na loob. Di ba? Sinong kasama niya doon? I guess it's Abante, mga kabayan. Yun. Na crocodile daw eh. Di ba? Sabihin natin kay Yorme na, Yorme, iba na po pangalan niyan, hindi na po crocodile. Yorme. Ano, Lods? Ang pangalan na po niya ni Abante. Ano? Anak ni Satanas. Yun na po yung Bishop yan, bagong Lods. pangalan po niya ni Abante, ha? Yorme, Yorme, kayo po ay magtatalumpati, huwag nyo na pong tatawagin Crocs. Kasi marami na po sila dyan eh. Yorme. Pero pag siya po ang dadalihin nyo, yung si Abante, tawagin nyo na lang pong anak ni Satanas. Tuloy. Hindi mo makakain, Toots. Hindi mo makakain. That's how they treated me. Nako. Ngayon nagpapaawa-awa sila sa inyo. Nako. Pahinga na ako eh. Masaya na ako nandiyan sila eh. Kaya lang binibigyan ko sila ng numero. Sabi ko, galingan ninyo. Kasi totohanan ninyo yung ginagawa ninyo. Hindi beauty contest ang pagpapatakbo ng lungsod ng Maynila. Pakakala nyo kayo natutuwa sa sarili ninyo, naka-trahe de boda kayo, natutuwa mga taga Maynila. Malayo sa bituka yan. Sinasabihan ko, pinapakaralan ko. Bakit? Yung mga kinakapatid ko yun eh. Sila itong mga nakadikit eh, malapit sila sa kusina. Dinuro-duro ako. At tigas ang ulo mo! Grabe, no? Then I betrayed them. Grabe, mga kabayan, no? Grabe. Lumalabas talaga ugali niya ni Chihuahua, eh, no? Sisigawan mo si Yorme. Ha? Si Yorme ang nagpaupo sa'yo dyan. Kung hindi dahil kay Yorme, wala ka dyan sa kongreso. Tama, Lods, tama. Sisigaw-sigawan mo ng ganun. Ha? Usang ka lang. Grabe. Kaya pala mga babayan, no, na yung ugali ng mga tuwad committee ay ganyan na ganyan sila lahat, mga babayan, di ba? Kung sino yung gusto nilang gibain. Mga kabayan, kayong mga nasa Maynila, iboboto nyo pa ba yung katulad niyan ni Chihuahua? Ha? Tignan nyo ginawa niya sa lugar ninyo. Iboboto nyo pa ba ulit yan? Tagtatanong lang, mga taga Maynila. Kung ako sa inyo, i-8 diretso nyo yung mga yun. Iboto nyo itong lahat. Yung mga yan, mga nakaupo dyan sa likod ni Yorme. Iboto nyo lahat. Bakit? Wala pong kwenta yung mga umupo dyan pagkatapos ni Yorme. Kahit hindi po kami taga dyan, nakikita nyo natin sa balita eh. Bumalik yung mga adik, dumumi ang Maynila. Diba? Anong ginawa ng mga politika nyo dyan? Wala! Nga! Ha? Kaya pakiusap lang, mga taga Maynila, kasi pag inatalo yan si Yorme, kayo din maghihirap. Kayo rin ang mahihirapan. Sinasabi ko sa inyo. Kaya din, Lods, no, na binanatan na nila si Yorme. Tama ka dyan kasi kapag makabalik si Yorme sa Manila, naku, mabibisto na naman ni Yorme yung mga kababalaghang ginagawa nila dyan, mga babayan, di ba? Oh. Kaya ngayon, unti-unti nila nakatukin si Yorme, mga babayan, di ba? Oh. So si Kung Chua ay kumilos na kagad, mga babayan, di ba? Pero alam naman natin itong si Yorme Esko, mga babayan, is papalag din to, di ba? Oh, so ano ngayon? Huling-huli, bistadong-bistado. Talagang dapat atang bigwasan to ni Yorme, mga babayan. Di ba? Okay. Kung ako sa inyo, iboto nyo yan, diretso. Tama. Idiretso nyo lahat yan. Tapos yung kalaban nyo, gawin nyo, i-8 diretso nyo, mga kabayan. Naku. Yung mga nandiyan sa Maynila, please lang. Kasi talagang, kita nyo naman, si Yorme, may malasakit yan. Kita nyo, gumanda yung lugar ninyo, ang dahil kay Yorme. Diba? Ganun lang. Mga kabayan, ganun lang. Patakbuhin natin si Yorme. Ipanalo natin si Yorme. Para sa Maynila, para makapunta na kami ulit ng Divisoria. Nakakatakot ulit eh.
Nung panahon ni Yorme, pumunta kami ng Divisoria, okay, very maganda. Gulat niya ako eh. Sabi ko, ito ba yung Divisoria dati? Ha? Na sobrang putik. Ang linis. Walang putik. Ngayon, nakakatakot naman. Hindi na kami bumalik dyan ulit eh. Siguro pag nanalo si Yorme, babalik kami ulit. Pamimili kami ulit dyan. Pero hanggat hindi manalo si Yorme, wala. Hindi kami pupunta dyan. Matagasan pa ako dyan. The same person whom, which is wala akong utang na loob. Mas may utang na loob ako sa mga lakuna. Pero inaruga ko. Kayo lumagay sa katayuan ko. Umimik ba ako? Alam mo kung 25 anyos ako nung sinabi niya yun, may kalalagyan sa akin yun. Kaya lang as you age eh. Ayos yun ah. Ayos yun, Yorme ah. Ayos yun ah. O, ano sabi? Kung bata-bata lang si Yorme, binigwasan niya si Chuma eh. Bastos eh. Bastos na niya, di ba? Gusto mo, kalapitin mo yung ulo dito. Bebentongan ko yung si Chuma eh. Grabe, di ba? O, si Yorme na rin nagsabi ha. Kung bata-bata lang ako, ha? May kalalagyan ka. Tingin kasi niya dito kay Yorme, mabait eh. Mabait sobra eh. Hindi niya alam, laking tondo yan eh. Laking Maynila yan. Laking tondo, magulo. Kaganyan-ganyanin mo. Kala niya ganyan-ganyan lang si Yorme. Di ba? Baby, pagka tumatanda tayo, medyo bumabait na tayo ng konti, di ba? Hindi, totoo lang. Hindi naman bumabait. Nagmemelo ka na. Pero kung ninabot nun yung kainitan ko ng katawan, o yung mga anti-good chairman dito, di ba ilang beses kami nagsuntukan sa sesyon nung araw? Di ba gagawa pa kami ng baril sa sesyon nung araw? Those were the days. I'm not proud of it. But the thing is, now my question is, nung binibigay ko yung number, so willing silang matalo sa iba, wag lang sa akin, anong kasalanan ko? Ano, di ba? Why? Grabe. O ngayon, tapos bigyan magbingi-bingihan ako sa taong bayan. Eh baka hindi na ako igalang ng taong bayan? Tama ka dyan, Yorme. Ngayon magpapakaawa sila. May pakakapakap pa. Totoo, naakap nga kayo eh. Pinakakandong pa kayo rito eh. Hindi, totoo. Ako naman, ano lang eh, kayo na magsiyasat sa mga nangyayaring ito. Pero for so many years, hindi nga kayo makapasok dun eh. Sa totoo lang, hirap na hirap kayo. Tama. Generally, not everyone, but generally. O now, ano mararamdaman ninyo? Inalagaan mo. Kung duro-duruin ka, para kang hindi kumain sa isang hapag. Ngayon magsisinungaling? Betray. Who has betrayed? Pampahinga na ako, namamasyal na lang ako sa mundo. Hindi niyo ba napansin? Nagbabayad na lang ako ng utang ko sa pamilya ko. For so many years, lumaki mga anak ko, hindi ako halos nakilala. Nakikita lang ako pagpapasok na sa eskwela, tulog pa ako. For 3 months, pandemic, ni isang araw, hindi ko inuwi ng pamilya ko. Dahil kayong pamilya ko, nag-aalala ko kung may makakain ba kayong lahat. Yung 2 milyong Manilay. Real talk lang. Kaya huwag kayong magpapalundag-lundag. Sa totoo lang. Huwag kayong aalog. No? Kasi ito, nagbabait-baitan na naman itong mga to. Yun ang katotohanan. Now, kung sinong nagsasabi ng totoo, hayaan ko ng tadhana ang umusga. Kung totoo ba yung kwento na yun. Kayo ang lumagay sa katayuan. Nagsisigaw ang tao. Naghahanap ng leader na magmamalasakit sa kanya. O yung leader na alam niya nagmalasakit sa kanya, gusto niyang bumalik. Ngayon masama na yung leader na yun. Tanong, pinagkaitan ko ba sila ng pagkakataon? Hindi. Pinagdamutan ko ba sila? Hindi. Lagi silang kasama. Panay palakpak nila sa likod ko nung araw. Dinisplay pa nila sa Quirino Avenue lahat ang ginawa natin. Nung tumatakbo ko, nilanos lahat. Hindi. Ba't nila dinidisplay? Hindi naman nila ginawa yun. Bakit? Para mapalapit ang damdamin ninyo sa kanila. Yun. Sabi ko nga sa inyo, kahit yung ko tatalunin sila eh. Yun ang data.
Yun ang data. Nalulungkot lang ako. O ngayon, ito ngayon ang gagawin. Pa-JO-JO ngayon, 5-5. Okay. Ako, total nandito na kayo ha. Ito, papaalala ko lang. Hindi, wala naman masama siguro eh. Baka gusto nilang gamitin yung pera ng gobyerno para dumami sila. Siguro, style nila yun. Okay na yun, kanya-kanyang style. Yeah? In fact, yung budget, totoo yung sinasabi ni Mon, itinago nila. Itinago nila yung budget. Kala ko ba wala tayong pera, bakit may 25 billion? Bakit lumaki pa yung budget? Eh bakit wala tayong gamot sa health center? Bakit wala tayong gamot sa ospital? Yung isang nanay, tag-viral a few months ago. Taga 5th District yung nanay na yun. Nihipo, hindi hinipo yung anak. Ngayon, wala lahat ng ito, delay, and so on and so forth. May forfeiture pa. O ngayon, ipapangako nila, gagawin na raw nila 1,000. Wow! O, pero ito Gio, good luck sa inyo Pero bilang hindi na kayo iba sa akin, ipagpapaalala ko lang, pera ng taong bayan niya. May post-audit. May post-audit. Basta pare-pareho tayong takot doon sa 3 letra na yun. May post-audit. Anong ibig sabihin? Malamang sa hindi, bibigyan ka, uy, may offer 3 JO. Uy, 5 JO. Lahat ng JO ngayon, kaliwat kanan ang offer. Okay. Siyempre, hindi mo naman ipapangalan sa'yo. Hindi ka naman ganun ka... alam mo naman kalakaran. Oh. Pinangalan mo sa kay Juan de la Cruz. Ang tanong, nung kinolekta ni Juan de la Cruz, picture siya. Kanino mapupunta yung malaking portion? Oh. Kung kanino man. Tanong, in-audit. In-audit. Ba't sa tingin hindi audit yun? Nag-random. Tinanong si Pedro. Pedro, ikay Gio, ano ginawa mo ng Gio? Ay, wala ako. Kinukolekta ko lang po. Ha? Eh, saan mo dinadala? Kay chairman po. Oo, na si chairman. Tanong, hindi, Yorme, sagot namin yung tao namin. Tama naman. Sagot namin yan. Kaya namin yung tao namin. Tanong, pagka inipit na noon, tutuga yun. Pagtuga nun, yun ang paalala ko. Magsipag-ingat kayo. Tanong, kung talaga yan gustong bigay, dapat nung pagkaupo pa lang nila, binigay na nila yan. Bakit ngayon lang? Tapos may indulto pa sa dulo. Tandaan ninyo, kung ikay nagneneto ng 8 25 isang buwan, 6 na buwan lang yan. Ang acceptance fee, minimum, attorney di pa amin. So, umamin ka na lang para madali. Acceptance fee, 50,000. Hearing fee, 2,000. Appearance fee. Affidavit, 2,000. Aabot pa kayo sa kung saan sa ang korte. And by the time you realize, abonado ka pa. Lugi ka pa. Yan, kunin niyo yan bilang paalala. Pero kung talaga namang sayang din naman at lalakasan niyo ang loob niyo, good luck naman talaga sa inyo. Pero dyan wala akong magagawa. Kaya yan, taos-pusong paalala. Pansamantalang candy, pero tandaan ninyo, ang candy natutunaw. Mabilis matunaw. Ang susunod ng tamis at kabaligtaran nito ay pait. Tama, mali? Paalala ko lang. Kaya yung mga wala pa rito,
malamang yung iba naman nagsasaya. Okay lang yun. Sabi nga raw nila, Isko the Merciful. Mapagpatawad daw ako. Ay, wala namang masamang magpatawad. Remember this. This is not my fight. Laban ng tao to. Dahil tao ang naghahanap ng iba eh. Hindi naman to posisyon eh. Tao mismo naghahanap. Tanungin niyo mga kabarangay ninyo. Kahit ang subo ninyo. Di ba? Mag-ano na lang kayo, magsiyasat kayo ng numero sa barangay. Tanungin niyo lang. Kung may kalalagyan sila. Meron. Hindi naman paalala ko lang. Okay, paalala ko lang yun. As a friend, as your former leader, as a matter of respect to you and gratitude sa mga tumulong sa akin. Lalo na't kayo ngayon nandito. Dito yata magsusumpahan pa tayo. Hindi na kailangan. I trust you.